Bagong tropical wave na mataan sa silangan ng Mindanao, Shoreline at Amihan magdudulot ng malawakang ulan sa Visayas at Bicol. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng linggo, February 1, 2026. Narito na ang ating update sa panahon. Sa kasalukuyan, patuloy ang kombinasyon ng northeast monsoon o hanging amihan at shoreline na siyang pangunahing dahilan ng pag-ulan sa malalaking bahagi ng ating bansa. Kasabay nito, may isang bagong tropical wave na namataan sa timog silangang bahagi ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR base sa mean wind monitoring ng NOAA. Update sa ating tropical wave o posibleng invest na mabubuo ngayong darating na linggo ng Pebrero. May bagong tropical wave na nabuo sa southeast of Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May mababang atmospheric pressure ito at trough na may bilis na 22 kilometers per hour. Mababa pa ang tsansa na maging bagyo sa loob ng 48 oras. Ngunit posibleng maging isang invest sa mga susunod na 48 hours. Kikilos ang sistema west-northwest patungong silangang bahagi ng Mindanao ayon sa Global Spectral Models. Mahalagang paalala, hindi pa ito bagyo, hindi rin ito agarang banta, ngunit maaring magdala ng karagdagang ulan kapag nakikipag-interact ang shoreline. Stay tuned po tayo para sa mga susunod na obserbasyon na namata ang isang cloud cluster na madidevelop na magiging posibleng isang invest o LPA sa mga susunod na linggo. Kung magkagayon, ito ang magiging unang bagyo sa buwan ng Pebrero at maaari natin tawagin ito kung sakaling pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility na bagyong Basyang. Mga kababayan, ayon sa Pag-asa, mayroong isang bagyo na maaaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa buong buwan ng Pebrero. Kaya inaasahan natin kung ito'y madidevelop, maaaring ito ang maging unang bagyo na papasok ngayong buwan ng Pebrero. At dumako naman tayo sa ating ulat panahon per region. Sa lugar ng Visayas, Bicol, Quezon, Mimaropa, ang kondisyon ng panahon ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm. Dulot ito ng shoreline. Ang posibleng epekto nito ay flash flood at landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar. Kasama ang apektadong lugar ang Visayas, Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Sa Mindanao at natitirang bahagi ng Mimaropa, ang kondisyon ng panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na mayroong isolated rain shower o thunderstorm. Dulot naman ito ng localized thunderstorm. Posibleng epekto nito ay biglang pagbaha at landslide kapag malalakas ang pag-ulan sa mga lugar na yan. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, ang kondisyon ng panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na mayroong isolated light rains. Dulot naman ito ng northeast monsoon o hanging amihan. Wala namang malaking banta o epekto sa lugar ng Metro Manila. Para sa ating hangin at karagatan sa lugar ng Luzon at Visayas, ang lakas ng hangin ay katamtaman hanggang malakas na mayroong direksyon pa northeast at ang lagay ng ating karagatan ay katamtaman hanggang maalon na may alon mula 1.2 hanggang 3.7 metro ang taas. Patuloy tayo nagbababala sa mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag po munang pumalaot sa mga ganitong sitwasyon. Sa lugar ng Mindanao, ang lakas ng hangin ay mahina hanggang katamtaman at ang direksyon ng hangin ay northeast to northwest at ang lagay ng karagatan ay bahagyang maalon hanggang sa katamtaman na mayroong alon na 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas. At para sa ating heavy rainfall outlook, ngayong araw, February 1, 2026, araw ng linggo, mayroong 50 to 100 mm na buhos ng ulan na mararanasan sa lugar ng Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar. At araw naman ng bukas, Monday, February 2, mayroong 50 to 100 mm na buhos ng ulan makakaranas sa lugar ng Northern Samar, Samar at Eastern Samar. At pagdating naman ng Tuesday, February 3, makakaranas ng 50 to 100 mm na buhos ng ulan ang ilang lugar sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte. Mas mataas pa ang ulan sa mga kabundukan at mas malala ang epekto dahil sa mga nauna ng pag-ulan o basa na ang lupa nitong mga nagdaang linggo.
At para sa ating temperatura, ang pinakamababang temperatura na itala 20.4 degrees Celsius na itala bandang alas 2 ng madaling araw. At ang pinakamataas na temperatura naman 29.1 degrees Celsius na itala bandang alas 2 ng hapon dito po sa Metro Manila. At sa ating astronomical info sa Metro Manila, mamaya sisikat ang araw bandang alas 6:24 ng umaga at lulubog naman bandang alas 5:55 ng hapon. Patuloy po tayo nagpapaalala para sa ating safety reminders, iwasan ang pagtawid sa baha, bantayan ang mga bata sa maulang panahon, maghanda ng emergency kit o go bag para sa anumang oras handa ka, at sundin ang abiso ng inyong local government unit o pag-asa. At patuloy tayo maging alerto sa landslide at sa mga landslide prone areas upang makaiwas sa sakuna. Para sa buod ng ating balita ng panahon, may bagong tropical wave sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na namataan. Isang cloud cluster na maaring mag-develop na susunod na bagyo ngayong darating na buong linggo ng buwan ng Pebrero. Posibleng maging invest pero mababa pa ang tsansa na maging isang bagyo. Malawakang ulan dahil sa shoreline at mataas na banta ng pagbaha sa lugar ng Eastern Visayas at Bicol. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa mga awit 46 verse 10. Ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinakadakila. Mga kababayan, sa isang linggong puno ng balita, ingay at pagbabago ng panahon, paalala sa atin ng Diyos ang mga salitang ito. Tumigil muna tayo. Tumigil sa pag-alala, tumigil sa takot at tumigil sa pagmamadali. Ang araw ng linggo ay paanyaya ng Diyos na magpahinga ang puso at isip at alalahanin siya ang may hawak ng lahat, maging ang panahon, ang kinabukasan at ang ating buhay. Kahit may ulan o unos, kapag kinilala natin ang Diyos, may kapayapaan. Ito ang tunay na pahinga na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa linggong ito, piliin nating magtiwala, magpahinga at muling lumapit sa ating Diyos. Mga kababayan, maraming salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel, Pilipinas Weather Ngayon. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating panahon. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, maghiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.